muli, eto na naman si Beach Batak. Meron lang pong isa na naman nagpadala ng isang box dito na galing sa LBC. Ay mula po ito kay Kuya Alpi Villaruel. Ano ba to? From Bacoor, Cavite. Okay. Yan box po natin. Bakit parang kulang nga tayong address ni Kuya? Napansin ko lang. Oh, paano ko ibabalik ito? Sasaulan. Kuya Alpi Villaruel o Villarus, Bacoor, Cavite. Kuya, bakit Bacoor, Cavite lang po to? Wala pong barangay at house number. Malamang pag ito po sinundan nating address ninyo, hindi po tatanggapin ni LBC ito. Tsak maliligaw po sila dahil wala po tayong target area. Bacoor, Cavite lang, wala pong house number or barangay. Okay, o sa mga ibang customer po pala, kung sakasakali magpapadala po tayo, paki-complete lang po yung address. Tulad po nito, kulang yun po yung address ni Kuya, Bacoor, Cavite lang nakalagay. Kaya mo Kuya, tatawagan kita pag nabuo ko na to, pag natapos natin. Pag isa na lang po yung complete address ninyo para maipadala ko siya kagad pag natapos natin ang pag natapos ko na siya nagawa. Yun lang po. Okay. Napasin ko kasi kulang yung address eh. Aha, Honda LXi. Ito po pinadala ni Kuya Alpi Villaruel ay isang Honda LXi. Okay po, natin. Honda LXi. Kung titignan mo, parang Nissan Series siya, Nissan Series 3. Magkahawig po sila. Honda LXi. Diagnose po natin muna siya. Diagnose po muna natin. Unahin natin ang ignition coil nya. Power on. Primera. Active. Primera. Segunda. Ayos. Ganda puti. Kita nyo mga split fire nya. Split fire po yan ha. Hindi po butas sa mga yan. Hindi po leak sa mga yan. Maganda po yan. Makapansin nyo, puting puti. Ayun.
Hindi po sa coil ang problema nito. Subukan po natin ang kanyang module. Dahil 7 pin po yan, gagamitan po natin siya ng 4 plus 3 equals 7. Dahil ito pong mga socket natin ito ay kita nyo ganyan po yan, kompleto po yan, kahit 11 pin pa yan, kaya po natin yan. Pag plus plus lang ako dito, pumasok. May baligtad. Yan. Sorry, baligtad pala. Gagawin po natin, pag pinihit ko po to, okay, 1, 3, 4, 2, dito po siya mag-i-spark. Okay, ito po ang tinatesting po natin ay itong kanyang optical sensor with this reluctor wheel. Okay, try po natin, power on, switch na natin, 1, 3, 4, meron. Try natin ilaw, 1, 3, 4, 2, meron siya. Ito po, dito natin tignan yan, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Ibig sabihin, maayos po ang kanyang optical sensor. Okay, ilaw. Tanggalin natin ang mga socket. Kunin naman natin yung para sa injector. Ito po yung si injector. Tap natin dito yan. Tapos kunin natin yung zero ground. Ito. Yung zero ground. Yan. Okay. Kung kanina dito nag-spark, dito naman po tayo ngayon titingnan. Okay. Natin. Power on, manual, up time. Uwalay. Walang output, gumagana ang tester, umuugong. Wala po tayong output. Huli na po, module po ang problema. Pero try natin, baka mag-activate po siya. Sa shock ko lang. Dito po yung tingin. Tingnan natin, gagana. Okay. Sa shock lang natin. Ayaw na ata talaga. Sa kabila. Dito po yung tingin. Yun, meron. Input at sinyak ko lang, nagkaroon po siya ng output. Hindi natin. Balik natin. Meron. Tanggalin. Balik natin. Meron. Kung kanina pong unang plug natin sa kanya, switch or on, eh wala po siyang output ngayon. Tinyak ko lang po siya para kung ano man po ay para malaman natin na dito talaga ang problema na. Okay, segunda, tercera, kwarta. Naka road test po tayo ha. Quinta. Yun, tumirik po. Wala nang output. Tumirik po siya. Wala.
Ayun po at ating nakita kung distributor ni Kuya RP Villaruel ay kusang nasa shutdown o tumitirik kapag gumagana na. Ulitin nga natin. Power on, manual, dito puntingin, wala talaga primera, segunda, wala. Nauubong na po yung tester pero wala siyang output. Ulitin natin. Check natin siya. Puk lang. Kita ba? Yan, ganyan na lang para makita kung saan siya pinupukpok. Wala na ata. Wala na ata. Yun po muling gumana. Mag-activate muli ang ICM ni Kuya Alpi Sera kwarta tumirik na naman. Wala pong lumalabas. Yung Kuya Alpi, nakita mo na itong ICM mo ang may problema. Yung coil naman po very good na very good siya. Ayun, wala talaga. Ayun po, nakita natin ang problema ng Honda LXi ni Kuya Alpi Villaruel ng Bacoor, Cavite. Kuya, itong papalitan natin itong module mo. Okay. Kuha tayong kapalit niya. Kung inyo pong mapapansin, Kuya Ruel, ay Kuya Alpi pala. Yung pong mga piyesa ko ay may mga tatak na po yan. Nilalagyan ko na po yan ng DVD. Nilalagyan ko na po ng signature sign niya. Nang kung makikita. Lalagyan ko na po ng DVD yan.
Wala pong makikita mabuti paano ito silipin yan. Kung maaninag, hirap hanapin. Lalo na kung tatakyan, kaya BBD nakalagay dito yan. Isang patunay lang po na yun sa inyo po ay siguro kilala nyo naman. Siyempre po dapat magkamukha po dapat ilalagay natin pyesa. Pero kung po sabihin na baka hindi ko pinalitan, okay? Sa amin po may tatak na yung BBD, sa inyo po wala, okay? Nalagay ko na po yung sa amin. Dapat po nito pag sinetap po na siya dito, ito po dapat ay one click na, hindi na po kailangan na sisyak po siya or pupukpukin, diba? Hindi na po kasi kailangan na pinupukpuk yan eh. Kaya po pinupukpuk ko lang siya para sa patunay na yung hinahanap natin problema o differential pyesa, ayun po ay buti napapagana ko siya tapos biglang titirik. Makikita natin na talaga yun po ang natumbok natin na problema niya, okay? Hindi yung hula-hula lang po. Di tulad ng mga iba dyan, kasi may mabuk po sa reklamo ng isang customer na nagpagawa daw doon po sa kabila na nagmamagaling daw yun. Tapos may 6 months warranty daw po. Paano niya papakitang 6 months warranty, hindi pa naman gumana yung distributor, tapos sabi niya daw may 6 months warranty. Tapos nung bumalik yung customer, sabi niya hindi daw gumana. Ang sinagot ba naman niya, baka sira ro yung computer box, diba? Ang ibig lang dapat kung nagsasuggest o nagsasabi sila ng warranty, dapat wala na, pag hindi gumana, automatic palitan yung pyesa. Hindi yung sasabihin mo na baka sira yung computer box, diba? Mas maganda kung pinalitan mo yun, tapos lagyan mo ng ibang pyesa, tapos sinalpak, hindi gumana, doon pa lang talagang magkakaroon ng idea na baka may diferensya nga ang computer box. Hindi pa naman gumana. Ngayon, ang ginawa ng babae, yung tagagawa niya na mekaniko, tapos may kamukhang sasakyan na katulad nun sa kanya, tinanggal po ata yung isang distributor na nakasalpak dun sa kotse na gumagana po yun, sira po ata yung transmission. Sinubukang inilipat yung distributor dun sa kotse nung gumana, bigla pong gumana. Ibig sabihin na wala sa computer box ang problema. Ang hindi ko lang pong tukuyin dun, kung gumagawa sila ng distributor, pag binalik dapat palitan, hindi yung sasabihin na sira yung computer box. Hindi dapat gano'n. Meron po kasing naggaganito na tulad po sa amin dito sa San Bernardo, Pampanga, na piling magaling po daw siya. Kaya po sinasama ko sa vlog siya ngayon dahil para kung saan mapanood niya, wag siyang gano'n. Kasi totoo lang po, pati ako binibira daw niya, sabi ng mga customer, may nakakapagsalita siya na ako daw po ay apprentice lang niya at tinuruan. Imposible kasi yun eh. Kung tinuruan niya ako, hindi dapat siyang naunang lumitaw sa buong Pampanga, San Fernando, di ba? Yan lang kasing katibayan doon. Tapos nagpakita siya ng preba na yung mag-assemble siya ng sarili niyang discarte na tester. Wala naman po siyang tester eh. Battery daw po ang gamit niya. Paano mo dadiagnose ang EFI kung battery ang gagamitin mo? Bakit? Ang battery ba ay tester? Yan ang tanong ko na dapat niya sagutin, pero ako na rin nasasagot. Baka hindi niya kasi alam sagutin din yun eh.
Kailan ba naging tester ang battery? Ang sagot po doon ay ganito. Ang battery po ay hindi tester. Ang battery po ay isang power supply. Okay? Tandaan po ninyo yan. Hindi po tester ang battery. Power supply po yan. Sinara ko na sinara. Napahaba yung kwento ko. Anyway, mas maganda ito pong coil saka itong ICM. Sabay natin paganahin, ganun lang pala yun. Okay? Napahaba yung kwento ko tungkol sa nagmamagaling kasi. Nagkakalat niya, tinuruan niya ako. Bakit? Hindi sana nauna sang nakilala ng mga tao na bilang birador ng mga distributor. Simple lang, no? Ginagawa pa niyang bobo yung mga tao. Siya ang bobo. Paano magiging technician ng bobo? Pagpaluwanag nga. Yung tester, ito sa makapakita ang preba niya. Sa kanya pa sasabihin ang tinuruan niya. Pagkita ka mo naman katibayan mo na ikaw ay isang technician. Baka ikaw ay isang electrician, okay? Ang umaray may sugat. Ika nga. Manual muna natin. Dito po yung tingin natin. Nakakulak na po tayo sa coil at sa ICM. Yung buong ano niya, system kasama na po. Fire. Ayun, meron na. Meron na. Ayan po sinasabi ko. Dapat siya one click. Hindi po tulad kanina nito. Wala po siyang output. Sinisyak ko lang para gumana. Hindi tulad nito. Wala naman sa akin yung pinukpok pero active kagad. Segunda. Tercera. Segunda. Cuarta. Quinta. Ayan po, para kay Kuya Alfie Villaruel ng Bacoor City. Kuya, ayan po, nakikita nyo na gumagana na po yun. Gumagana na siya at ito pong ating pinalitan yung pong ICM nyo na RSB57. Ayan, nanonood ko na po siya. Kasama na po yung coil saka yung ICM dyan. Isa no, built-in na po sila. Ayan lang natin siyang gumagana. Total, mura lang naman ang gas. Hindi ang gas na yan. Biglang tumaas ang presyo. Ayan po, matagal-tagal na natin sa nirorod test sa malamang pwede na po natin itong i-shut off. Okay. Ayan po, at sana naman pong project ang atin na tapos. Ito po ay Honda LXi na kay Alfie Villaruel ng Bacoor, Cavite. Ayan po kuya, tatry ko siyang i-shift ngayon. Parang ano man maaga naman siyang makapunta dyan sa lugar nyo. Padadalo ko rin po yung pinagpalitan natin. Ayan po, at muli po sa mga viewer natin, mga customer, maraming salamat po. Once again, Beach Batak, nasasabi ng maraming salamat.